Meron tayong gagawin isang tower type na HTM222. Ito po ay Bluetooth speaker. Ang kanyang problem ay ang kanyang volume ay ito. Ang nangyari sa kanyang volume or potentiometer with switch. So meron tayong nabili online na original. Ito yung ipapalit ko. Ito, ilalagay ko yan dito. Ayan, natanggal ko na. Hindi ko na ipinakita ang pagtanggal. Babalik ko na lang yan. Pero aside from this, kasi bago natin pinalitan ang volume, ay sinubukan muna natin i-jumper yung power switch kung mapaandar natin. So umandar po ito. Kaso lang, parang lumalagapok lang yung speaker. At ito guys, sa audio ay nakakapasok po ito. So wala siyang tunog pag nilipat to sa kanyang modes like FM, Bluetooth, auxiliary at USB ay walang tunog na maririnig. Pag sa FM dapat mayroong hissing sound, pero wala. Kaya itong IC, tatanggalin ko rin ito at i-convert natin dito sa IC amplifier module. So ito yung ipapalit natin. Ito ang dalawa. Nagkasundo na kami ng customer. So ito mga lods, ikakabit ko lang ito ang volume at saka yung battery. Susubukan natin kung aandar, ipakita natin sa inyo. Okay, tuloy natin. Ilagay ko na yung volume. Nahinang ko na rin yung battery socket. Ilalagay ko na lang ito. Titingnan natin kung totoo. Gusto nyo bang marinig ang kanyang tunog? Ayan, pinaandar na natin. Tapos lagay natin sa FM. Okay, yan o. Ang video na ito po yung ipaparinig natin sa may-ari na ganito yung tunog ng kanyang ampli or ng kanyang sound. Ayan o. Ayan, diba? Okay, tanggalin natin yung IC. Tanggalin muna natin yung ating power supply, yung battery, para hindi po masira yung ating circuit. So lagyan natin ng soldering lead ang ating audio IC. Dahan-dahan lang po natin itong tatanggalin. Hindi natin dadaanin sa persahan kasi mawawala yung ibang parts dito. Oops, hindi siya matanggal, no? Gagamitan ko na lang po ng hot air. Hindi makuha sa soldering iron lang. So gagamitan natin ng hot air yung kanyang audio IC para po matanggal natin. Dahan-dahan na po natin itong gawin. Dito po natin kunin. Matutunaw po yung ating gawa. Hirap. May ground sa gitna siguro ito. Ayan o. Kaya hindi siya basta-basta matatanggal kung soldering iron lang. Ito, mayroong ground sa gitna. Ayan o, sa ilalim. So hindi siya basta-basta na makukuha sa soldering iron. Dapat maluto or mainit talaga yung ating buong circuit. So dahil meron siyang ground sa ilalim, kaya hindi siya basta-basta matatanggal. Linisin lang muna ito. Ayan. Okay. Tapos ito, linisin lang. Akala nila kasi yung paggawa nito na ganito lang, yung sabi ng customer ay yung volume lang daw na nasira. Kaya daw iniikot-ikot. Binigay ito sa kanya kasi ng kanyang kapatid. Ay iniikot na ang volume kasi parang mahina ang tunog at parang namamaos. Kaya yung volume yung pinipihit. So hindi po yun sa volume. Talagang may sira dito sa kanyang audio IC amplifier. Ngayon paandarin natin ito. Gamitan ko siya ng signal tracer muna. Itong aking sister, ito signal finder. Pandarin muna natin. Tapos pandarin. Wala na yung tunog sa speaker. At dito ay tutusuki. Oh, dito. Ayan. Lipat muna natin sa FM. Ayan, naka FM na tayo.
Ngayon walang tunog yan sa speaker kasi nga tinanggal natin yung IC. Ngayon dito hanapin natin kung saan yung tunog. Ito. So malinis, di ba? Yan signal finding po yung ginamit natin, yung tester na gawa ni Master or ni Sir DIY Pinoy Technician Official. Yan po yung ginamit natin ngayon na signal finder. So dahil meron na tayong nakita dito na okay yung signal mula dito, ngayon ikakabit natin itong ating audio. Mahirap kasi dito at malayo yung ating phone. Yan ang malayo. So ilapit natin. Ayan. Okay. Mahirap ang ating ginagawa diba? Off muna natin. Hinanap ngayon natin yung kanyang supply dito galing sa diode dito papunta dito sa positive pin ng IC, at ito yung kanyang signal. Mono lang po ito at yung speaker po ay naka-parallel. Tapos yung negative is ito sa gitna. Siyempre doon tayo magkukonek ng negative, positive at signal. Okay, binuksan natin siya muna. Titingnan natin yung, kasi dalawang wire lang po yung nandito sa nandito sa speaker, tweeter. So dalawang wire lang or isang wire lang na pares. Ito pakyat. So nakaparallel po yung speaker natin na ito ay may tatak na 6 ohms. Ibig sabihin dalawa 3 ohms na lang ito. So yan yung dahilanan palagi na nasisira yung IC kasi sobrang baba po ng resistance nito. Dapat yung isang speaker lang nilagay dalawa. So ngayon ang gagawin natin ay individual speaker kasi yung ating ikakabit na amplifier module ay meron po siyang left at right output at saka 5 volts din po yung kanyang supply. Ang kanyang input ay iparallel ko na lang yung L at R or left and right para sa isang volume kasi mono yung kanyang volume. At syempre ang volume na ito ay hindi naman galing ito sa kanyang mga preamp na mono, kaya single lang yung pinapaandar. So ang gagawin ko dito ay ihiwalay ko ito, dugtungan ko lang yung wiring nito para isang speaker rin dito sa kabila. Okay, so ang ginawa natin yung hiniwalay ko yung dalawang speaker para kabila ang channel po yung ating output, pero yung ating input ay gawin natin mono. Dahil nung tiningnan ko yung speaker ay 2 ohms, 1 ohm na lang po pag nakaparallel. So mabilis uminit. Kaya ang gagawin natin ay individual na po. Okay, nandito na yung ating ginawa na conversion or modification. Tinanggal ko na yung IC at pinagwiringan ko na yung ating audio amplifier module. Tapos ayan na, naka-play na sa ating USB at na-separate ko na yung left and right speaker. Ito at ito yung kanyang input, pinarallel ko na siya. At yan yung kanyang supply na 5 volts mula dito, kinonek natin ni ground at saka doon sa diode. At ito yung signal, ito. Ayan. So patunugin na natin. Uunahin ko na lang ngayon ng sarili ko. Okay, so ayan na. So tapos na yung ating ginawa na modification na may sira na volume, na may switch. At yung IC andyan, tinanggal ko na kasi umiinit ito at namamaso siya. Tapos parang namamaos yung kanyang tunog at napakahina, napakaliit ng kanyang busis. So yan yung sabi ng may-ari na maliit ang busis kaya pinipihit-pihit yung volume. Akala nila sa volume. Sabi ko hindi po sa volume yan kasi umiinit yung IC. Ngayon gawa na yung ating modification at tapos na. Kaya hanggang dito na lang siguro ang video natin. Tapos titingnan pa natin itong isang speaker, bakit hindi umiilaw. So dito lang yung subject matter natin is about conversion, palit ng volume. At kaya natin i-convert kasi parang nagbubulong lang yung boses na lumalabas or maririnig sa speaker.
Kaya ginawa natin ng paraan. So ngayon natunog na. Okay, so ayan na siya. At ito na lang. So tapos na, i-assemble ko na lang, ikakabit ko na lang yan dito para po mailagay dito. So ayusin ko na lang yan. At maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta at tulong sa ating mga ginagawa. At kung nagustuhan po ninyo itong ating ginagawa, pa-share ng ating video, pa-like and comment na rin. At kung anong gusto nyo i-content natin patungkol dito sa electronics repair and tutorial, ay gawa natin ng video. Maraming salamat, magandang gabi at mabuhay.